Hapon po sa lahat po ng ating pong reporters na narito po ngayon sa tinatawag po natin na press con uh, for me to issue my public apology. So let me begin. Inahako ko po ang responsibilidad sa mga nabitawan ko pong salita. I'm sorry po na lumabis po ang aking salita at mali po ang napili pong biro para po magpatawa sa isang political purpose. Now I better understand the phrase, the road to hell is paved with good intentions. Di po sapat na mabuti ang ating intensyon. Importante rin po yung pong epekto ng ating pong salita, lalo na po sa ating gawa. Sa mga nasaktan ng mga solo parent, lalo na ang aking pong paghingi ng patawad at paumanhin. Hindi ko po intensyon na makasakit. At dahil meron din naman po akong solo parent na kapatid, ganon din po ang aking lola. Solo parent din po siya. Alam ko po ang pinagdadaanan ng mga solo parent. At yun po ay hindi ko po ginagawang biro. At malinis po ang hangarin ko na matulungan ang sektor na yan. At siguro hindi po ito yung panahon para sabihin ko kung ano yung mga programa. Gusto ko po itong hapon na to sa paghingi po ng isang heartfelt and sincere apology. Sorry po talaga sa lahat po ng nasaktan. And I promise po na hindi na po yan mauulit. Sa mga darating pong mga araw, all you will hear from me is yung pong mga issue na dapat po na maging focus ngayong eleksyon. And I'm sorry po na umagaw po ng atensyon ang aking naging biro. And sana po ay silbing aral din po sa lahat po ng nasa ng mga public figures na may tuturing, whether national or local, na timbangin po maigi ang ating pong mga salita. And I hope na yung po mga kritiko, I hope you find it in your hearts po na mapatawad po ang isang taong nagkamali. And I hope na mabigyan po rin tayo ng pagkakataon. So yun lang po. At ako pala, padagdag po na salita. Kung meron pong nananatili pong galit sa akin, tuon niyo po yung galit niyo po sa akin. Ako po ang nagkamali. Kung meron man pong parusa, sa akin niyo po ipataw. Huwag niyo po sanang idamay yung pong aking mga kasama. Wala po silang kinalaman dito. Ako po ang nagsalita. And I hope na makita po yan ng mga pasigay na ang wala pong perfecto, lahat po tayo magkakamali. And siguro ang mas importante po is yung pagtanggap ng ating pagkakamali at pag-amin, paghingi ng patawad na tayo po ay malagay po sa ganyan sitwasyon. Mahirap po itong ginawa ko ngayong hapon, pero sabi nga nila, di ba, buhay daw is there's always a choice between what is right and what is easy. So, mas mahirap man po ito yung tama at magiging happy po tayo sa mga susunod na henerasyon. So narito po ako na hihingi po ng patawad sa buong sampayanan. Salamat po. Alright, questions po? Hindi ko natin. Good afternoon, Sir. Katrina Domingo from ABS-CBN News. Sir, Sir, before you arrived here, your staff handed out press releases. What prompted the change in direction? Because in your press releases, hindi po magkaiba po yung tono ngayon yung inyong statement dun sa press release. What prompted the change in direction? Alright. Kasi po yung press release for public consumption po yan na kumbaga ang focus po yan is election. Ito pong press ko na to, ang focus po nito is yung pong aking paghingi ng patawad at paumanhin sa mga, hindi lalo na po, sa mga solo parents na nasaktan sa aking biro. So yun po ang reason for the difference. Gusto ko pong maipahayag at makita po ng publiko na tayo po ay sincero po na humihingi po ng dispensa.
Sir, I understand that you are very apologetic already na, as you mentioned, it was not your intention to hurt them, but do you still stand by what was mentioned in the press conference that this is a political attack, election-wise? Again, ayoko po mag-speculate, no? Pero hindi po maiiwasan na dati po hindi naman po tayo pinapansin ng national media. At all of a sudden ngayon po ay naging national issue po itong munting biro na binigkas ko sa lungsod ng Pasig. So hindi ko po maiwasan din isipin na meron ng politika sa likod nito. Pero hindi ko po yung binanggit sa aking public apology because ayoko pong malihis yung pong purpose nitong press con. Isa lang po ang purpose ko sa pagdating ko po ngayong hapon, kundi ang humingi ng apology. At again, inuulit ko po, inaako ko po ang responsibilidad sa pagbibitaw ng maling biro. Wala akong politika at sana po yun nga, tayo po ay magsilbing ehemplo po sa mga leaders na we are not infallible beings, kakamali po tayo. Pakinggan po natin ang publiko. Good afternoon, Attorney. JC Godiga po from Rappler. Sir, nag-issue po yung COMELEC ng show cause order. So to the extent that you're allowed to reveal to us, how do you plan to respond to the COMELEC's query? Well, actually, gusto ko rin po i-comment, no? Ang COMELEC at ang TSWD. I'm not sure if meron pa pong ibang agency no, na nag-issue ng message ng pagkondena. Tama po yun. Nahanap po yan ng ating mga kababayan ng isang mabilis na pagkilos regardless kung sino po ang subject matter po ng isang inquiry. At bilang abogado po, siyempre naiintindihan na po naman po natin may mga proseso po ang mga ganyang bagay and we